Franco, hindi mo na kailangan bumili pa ng bagong damit. Pwede na akong magtayo ng butik sa sobrang dami ng damit ko dito sa bahay. And it's your fault. Nakangiwing sad ni Celine habang hawak siya sa bewang ng asawa at tinutulak sa fitting room. Nonsense. You need to try all this. Inabot nito sa kanyang ilang mga nakahanger na damit. Napabuntong hininga na lang siya na tinungo niya ang fitting room. Una niyang sinukat ang isang pulang Sabrina dress. Nang lumabas ay agad na nakatingin sa kanyang asawa. Hindi niya maintindihan subalit paghanga ang nababasa niya sa mga mata nito. Kung nagagandahan sa kanya si Franco, bakit hindi siya nito makuhang magustuhan? Bakit hindi siya nito makita bilang isang babaeng pwedeng mahalin nito? Talaga bang isang bata pa rin ang tingin nito sa kanya? Ilang mga damit pa ang sinukat niya na biniling lahat ng lalaki, kahit makailang beses siyang tumanggi. Nang papalabas na sila ng butika, ay napahinto ang asawa niya sa paglalakad. Nagtatakang sinundan niya ng tingin ng tinitignan nito. It's a woman, a simple charming woman, who's also staring quite intently on her husband. Sa nakikita ni Celine, mukhang magkakilala ang dalawa. Franco? Mahinang tawag nito, habang gulat ang nakarehistro sa mukha nito. Naramdaman niyang humigpit ang pagkakahawak ng asawa sa kanyang kamay. Subalit parang itinulos ito mula sa kinatatayuan, habang parang hindi makapaniwalang tinitignan ng babae ngayon ay papalapit sa kanilang dalawa. They stared at each other, like they have their own world that others couldn't see. Hindi maiwasan ni Celine na makaramdam ng discomfort sa ganoong senaryo. Hindi niya alam kung sino sa buhay ni Franco ang babaeng to, pero nakaramdam siya ng kaba sa kanyang puso. It shouldn't be something that concerned her, pero hindi niya maiwasang mag-alala. It's been a long time, Franco. Lumapit ito sa kanilang dalawa. Nagulat siya ng partikular nung lumapit ito sa asawa niya. Tumingkaya dito at niyakap ang magkabilang braso sa leeg ng lalaki. Celine stiffened. Nangakmang hahalikan nito ang lalaki, ay parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. It felt so wrong, especially with her around. Subalit umiwas ang kanyang asawa sa pagtatangka ng babae. Hindi ka ba marunong mahiya? Seryoso ang mukha ni Franco. Malamig na binaklas nito ang mga kamay ng babae sa leeg nito, habang hindi pa rin binibitawan ang kanyang kamay. Nang bumaling sa kanya ang lalaki, ay malungkot na ngumiti ito. Let's go, Celine. Franco? Pinigilan nito sa braso ang isang kamay ng lalaki. Will you listen to me first? Ano pa bang dapat natin pag-usapan? You made it clear to me the day you left me. Napalunok si Celine sa narinig na sinabi ng asawa. Ang hinalang tumitining sa kanyang isipan ay biglang lumilinaw at nagkaroon ng larawang rekognisyon. The girl in front of them was someone his husband had a relationship with. Yun lang maaaring paliwanag sa lahat. Hindi yun katulad ng iniisip mo, Franco. It's not even my fault. Don't you dare say that it's not your fault. Akala ko pinakaintindihan natin ang isa't isa. Pero lumalabas na hindi pala kita kilala, Glenda. I was ready to leave everything behind you. Pero hindi mo magagawa yun para sa akin. Nabitawan ni Celine ang kamay ni Franco sa sinabi nito. Dumako ang paningin sa kanya ng lalaki. Parang noon lang nito na-realize na naririnig niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Celine. Lumunok siya upang pigilan ng luhang nagbababalang umalpas sa kanyang mga mata. It's all right. Itinaas niya ang kamay nang magtangka itong hawakan siya. Labas ako sa pribadong buhay mo, Franco. Hindi mo kailangan magpaliwanag. I understand. No, you don't. Ngumiti siya dito ng pilit. Pagkatapos ay bumaling siya sa babaeng tinawag nitong Glenda. Hi, ikaw si Glenda, di ba? Ikaw ang dapat na pinakasalan ni Franco, hindi ba? Napayuko ito. Yes. Inilahad niya ang isang kamay sa harap nito. I'm Celine. Ako na ngayon ang asawa ni Franco. Nagtatakang tumaas ang tingin nito sa kanya. Isang masungit na aura ang bumakas sa mala-inosente nitong mukha kani-kanina lamang. Ano naman ang ibig mong sabihin ngayon? Hindi porke kasal kayo ay pag-aari mo na siya. Bumaba ang tingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Umismi dito at tinabig ang kanyang kamay. You are nothing but a pretty face. Glenda! Asik ni Franco dito. Subalit bago pa ito makapagsalita, ay kumapit siya sa braso ng lalaki upang pigilan ito. It's okay, Franco. Totoo naman ang sinabi niya. You married me because of my face. Kumpiyansa ngumiti siya sa babae. Pero nakapagtatakang nagustuhan mo ang isang babaeng tulad niya na hindi kagandahan. Hindi na ako magugulat kung bakit ayaw sa kanya ng parents mo, Franco. Hindi lang siya ordinaryo. Wala rin siyang breeding.
Maamo ang ngiti ngunit malupit na saad niya. Natigagal naman ang babae sa narinig. Rumehistro sa mukha nito ang gulat at galit. Tumaas ang kamay nito at lumagapak iyon sa pisngi niya. Mga agaw! Marahas na inilayo ni Franco sa kanyang babae nang magtangka pa itong hilain ang buhok niya. Don't you dare hurt her, Glenda! Galit na saad ni Franco. You are so unfair, Franco! Hysterikal na umiyak ito at pinagsusuntok ang dibdib ng kanyang asawa. Bakit kailangan mong pakasalan ng ibang babae nang hindi man lang inaalam ko anong nangyari sa akin ng araw na yon? Bakit kailangan mong magalit sa akin ng ganito? Gayong ang parents mo may kagagawa ng lahat ng nangyari. Napatda si Franco, gayon din si Celine sa sinabi ng babae. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ng kanyang asawa. Hindi mo ba narinig? It was your parents' fault. Sa gugustuhan nilang huwag akong makasal sa'yo, ipinakuha ko ng papa mo. Napailing si Franco. You're lying. Alam na alam mo kung gaano ako inaayawan ni Don Samuel. Sa tingin mo ba hindi niya magagawa ang bagay na yon? He even threatened me to stay away from you. Yumakap ito sa natigilang lalaki. Sobrang natakot ako ng mga panahong yun, Franco. 2 lalaki ang kumuha sa akin mula sa hotel. Ikinulong nila ako sa isang bodega. I was really worried dahil alam ko ang kahihinat na ng mga mangyayari. You'll hate me for sure for believing that I'd abandon you. Pero kailanman, hindi ko pinalak makipaghiwalay sa'yo. I don't know. Maniwala ka sa akin. Sinapo nito ang mukha ni Franco. I love you, Franco. Pinigilan ko ang sarili kong makipagkita sa'yo nang mabalitaan kong ikinasal ka na sa iba. But now, tadhana nang nakialam para magkita tayong dalawa. I just couldn't live it like this. Hindi ako matatahimik. Kasabay ng pagtulo ng luha nito ay ang mahigpit na pagyakap nito sa lalaki. Glenda. Nag-aalinlangan ang mga mata nito. Subalit unti-unting tumaas ang magkabilang kamay nito upang yakapin ang babae. Si Celine naman ay parang isang estatwa lang sa isang sulok. Walang reaksyon ng kanyang mukha sa eksenang nasaksihan. Ang pagyakap ng kanyang asawa sa ibang babae, habang siya ay parang isang ekstrang nakamasid sa mga ito, ay tila may isang mahigpit na kadena na humigpit sa kanyang puso. Sobrang bigat ng kanyang puso at parang may kung anong nakabara sa daanan niya ng hangin. Nagulat na lang siya nang marinig ang sariling pagsigo. It's because she was suppressing her sobs and whimpers. Hindi siya pansin ng dalawa, subalit ang buong atensyon niya ay nasa mga ito, habang namamasa ang kanyang mga mata. Wala namang mali sa nangyayari. They are the original lovers after all. Tama lang na magkaayos sa mga ito, dulot na hindi pagkakaunawaan dahil sa mga taong nasa paligid ng mga ito. Isa lang siyang sabit sa eksena at kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. But her heart couldn't understand that logic. Unti-unting sinusugatan nun ng kanyang natitirang pag-asa at ang pangarap na mamahalin siya ng asawa. And she wanted to throw away all those negative feelings she felt right now. Mabibigat ang mga paang nilisan niya mag-isang lugar na yon. Hindi na sa kanya nakatingin si Franco, but maybe his husband didn't see her at all. Ang mga mata nito'y lumalagpas mula sa kanyang balikat na nakatuon sa kawalan. At ang kawalan niyon ay mapupunan lamang na babae ngayon ay kayakap nito. It was raining at nakatingala si Celine sa pumapatak na ulan mula sa madilim na kalangitan. Nakasilong siya sa isang shed. She wet a bit soap dahil sa pagsugod niya sa marahang ambon na hindi niya sukat akalaing lalakas pala ang mga patak. Isang oras nang nakararaan nang iwan niya sina Franco at ang kasintahan nito sa loob ng mall. Hindi niya alam kung hinahanap siya ng kanyang asawa sa biglaang pagkawala niya. Maaaring hindi na, ni hindi siya nito napansin nang umalis siya. Balak niya sanang dumiretso pa uwi subalit hindi niya pala hawak ang bag niya. She had no money to take a cab. Wala rin sa kanya ang sipi niya. Hindi niya matatawagan ng driver nila para magpasundo. Ayaw naman niyang bumalik sa loob ng mall. Hindi niya gustong makita si Franco sa mga oras na yon. Ayaw niya magbukhang kawawa o kontrabida sa pagitan ng dalawa. Sa kanya na lamang sarili ang nararamdaman. Wala siyang balak na hadlangan ng kaligayahan ng lalaki. Mahal nito ang nobya at sa tingin naman niya ay nagsasabi dito ng totoo ang babae. It was like they were shooting a movie. Isang untitled movie na may mga unknown characters. Akala niya'y Princess Hour ang magiging drama nila kung saan siya ang lumalabas na bida. Hindi pala. Romeo and Juliet pala ang totoong pelikula kung saan isa lamang siyang naligaw na karakter. Isang ekstrang pumasok sa buhay ni Franco at Glenda na nagpapagulo lamang sa daloy ng istorya. Natawa ang dalaga ng pag-aksa ng isip. She felt so insignificant.
Ilang beses siyang napalunok habang parang hibang na nakangiti. She was convincing herself that it's okay while restraining her tears. Itinaas niya ang mga braso upang sanggain ang ambon mula sa malakas na ulan sa bubong ng waiting shed. Subalit napahinto siya. Ibinaba niya rin ang mga kamay nang maisip na maaaring nakikisama lang sa kanyang panahon. Hinayaan niya ang sariling mabasa ng ulan. Dumaloy ang tubig sa kanyang mga pisngi, kasabay ng pagpapakawala niya ng emosyon. She cried without sounds. Dahil sa patak ng tubig, pwede siyang magpanggap na hindi mga luha ang umaagos sa kanyang mga mata. Mula lamang iyon sa malakas na ulan. Hindi siya nasasaktan. Hindi siya nagsiselos. Ang puso niya ay sa kanya lamang. Walang pwedeng magdikta sa kanya kahit pa ang tadhana. It's alright. Magiging maayos din ang lahat. Ilang minuto niyang pinalaya ang sarili sa nararamdaman. Nang mahimasmasan, ay mahina niyang tinapik ng mga kamay ang magkabilang pisngi. Nang makapa niya sa bulsa ang ilang barya, ay nagpasya siyang tawirin ng di kalayo ang phone booth. Ngunit natigilan siya nang mamataan niya ang isang tao mula sa loob. Napasukan niya doon ang isang babaeng nakasuot ng isang makulay na tapis na hanggang sakong ng babae. Ang pangitaas ay isang puting kamison na yari sa hinabing pinya. Sa leeg ay may nakasabit na detalyadong ukit na mga hayop na gawa sa abaka. Wala itong pansapin sa paa at ang mukha nito ay natatakpan ng makinis na pulang tela na may himulmol na tali sa bawat sulok. Hindi niya malaman kung anong sasabihin sa babaeng tumayo na mula sa pagkakaupo. Kung gagamitin mo ang kamangamangang aparatong to, ay maaari mo itong gamitin. Ipagpaumanhin mong nakisilong ako sa maliit na bahay na ito. Lumingon siya sa paligid. Mawalang ganang na magandang binibini. Maaari ko bang malaman kung ako'y nasa kapatagan pa ring tinatawag nilang lungsod ng Maynila? Napapantastiko ang tinignan niya ang babae. Nawari galing sa makalumang panahon. Oo, nasa Maynila ka pa rin. Kung ganun ay maaari mo ba akong tulungang makarating sa tahanan na aking pinanggalingan? Nagalit sa akin ang aking tagapangalaga subalit wala akong intensyong umalis sa kanyang poder. Nais ko lamang na makalayo kaunti, ngunit namalayan ko na lamang na ako'y naliligaw na pala. Manghang-mangha si Celine sa old-fashioned, ngunit eleganteng pagsasalita ng dalagang ayaw magpakita ng muka. Alam mo ba kung anong address ng iyong bahay? Ikiniling nito ang mukha na parang hindi naintindihan ang tinatanong niya. Ang ibig kong sabihin, paano ba to? Napakamot siya sa ulo. Ano nga bang Tagalog ng home address? Alam ko ang numero sa aparatong lagi niyang dala. Ha? Itinuro nito ang telepono mula sa phone booth. Katulad nito. Napatango siya nang malinawan ko anong ibig nitong sabihin. Ano bang pangalan ng guardian mo? I mean, ng tagapangalaga mo? Clarence Navarro. Sige, halika, tawagan na lang natin siya para sunduin kanya dito. Inangat niya ang telepono, habang ito naman ay pumindot sa numero na tila nakatatak na sa isip nito. Isang nag-aalalang tinig ng binata ang sumagot mula sa kabilang linya. Ito ba si Clarence Navarro? Nang makumpirma niyang iyon ang taong hinahanap niya, ay sinabi niya agad dito ang pakay. She's with you right now. Does she have injury? May nangyari bang masama kay Julie? Nagalusan ba siya? Na-aksidente? Saang lugar ba yan? Sunod-sunod ang tanong nito na tila tuliro. Don't worry, safe siya. Sinabi niya rito ang lugar kung nasaan sila. Nang may baba niya ang telepono, ay nginitian niya ang dalaga, na ngayon ay tiwalang nakakapit sa braso niya. Nang huminto sa daan ng isang itim na sasakyan, ay bumaba mula doon ng isang lalaking nakamidriff na kulay itim. He's very handsome. Ang lalaki nalilingunin ng kababaihan. A guy with the looks that could sweep. Nang masilayan ng katabi niyang babae ang lalaki, ay nagtatakbo ito sa gitna ng humihinang ulan. Hinawakan ito ng binata sa magkabilang balikat. Pasaway ka. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Pahihirapan mo ba ako sa sobrang pag-aalala sa'yo? Patawarin mo ko, Clarence. Nang dahil sa akin, muntik nang masunog ang tirahan mo. That's not even the case, Julie. Bigla nitong niyakap ang dalaga. Paano ko haharap sa tatay mo kung sakaling may nangyaring masama sa'yo? Galit ka sa akin. Akala ko pinapaalis mo na ako. Hindi kita pinapaalis sa bahay. Ang sabi ko, iwanan mo muna ako mag-isa. Pero hindi ibig sabihin nun ay pinapaalis kita. Why can't you just understand simple things like that? Hindi kita maintindihan. It doesn't matter. Just don't do it again. Hinaplos nito ang ulo ng babae. Julie, tandaan mong walang mas importanteng bagay sa loob ng kondo ko na katumbas ng buhay mo. Bahain man o masunog man yun dahil sa kagagawan mo, hindi ko na naising mapahama ka
Celine was very touched on that scene. Ang pag-aalala ng lalaki ay nagpapaalala sa kanya ng relasyon nilang dalawa ni Franco. Alam niyang totoo ang pag-aalala sa kanya ng asawa. Kung nasasaktan man siya ngayon ay hindi dahil sa kagagawa nito. Siya ang nagtulak sa sarili upang mapalapit sa lalaki. Kahit pag-aari na ito ng iba, ay hindi maiwasang umasa ng kanyang puso. Kahit peke ang pagsasama nila, ay gusto niyang totohanin ang bawat sandali na kalakip ng pasaway niyang damdamin. Nang maghiwalay ang dalawa mula sa pagkakayakap, ay patakbong lumapit sa kanya ang babae. Kinuha nito ang kanyang palad at isang bagay ang nilagay nito doon. Salamat binibini sa iyong tulong. Ngumiti siya rito. Walang anuman, ang importante ay ligtas ka makakauwi sa piling ng taong mahal mo. Inalis nito ang nakatakip na tela sa muka. Nagulat si Celine nang tumambad sa kanya ang maamong mukha ng dalaga. She has a pair of butterscotch amber eyes. Sobrang haba ng pilik mata nito na animoy isang manika. Kulay maisang medyo kulot na buhok nito. Kasing puti niya ito na malayo sa kulay ng mga etniko. Walang dudang may halo itong banyaga na katulad niya. Inabot nito sa kanya ang pulang tela. Sa'yo na rin ito para hindi ka mabasa ng ulan. May simpatya sa mukhang tumalungko ito sa kanya. Napakaganda ng mga mata mo. Huwag mong hayaang mapalitan ng isang ordinaryo mga mata ang tinitignan ng lalaki ngayon sa buhay mo. Huwag kang mag-alinlangan. Ang pag-ibig ay hindi isang katang nilikha at ang damdamin ay hindi basta-basta umuusbong para lang sa wala. Walang ni isang nangyari na nagkataon lamang. Tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. Wika nito na tila pahiwatig na nababasa nito ang kanyang naiisip. Nang makuha niya mula dito ang tela, ay nagmamadaling sumakay ito sa sakyan na dala ng lalaki. Kumaway pa ito sa kanya bago umalis. Nagtatakang nasundan na lang niya ng tanawang umalis na kotse. There go her coins using for the sake of someone, instead of using it on herself. Ni hindi niya nagawang humiram ng pera na pamasahe pa uwi. Napabuntong hininga na lang si Celine. It must be crazy, forgetting important things like that. Nang tignan niya sa palad ang binigay ng babaeng Julie ang pangalan, ay nanlaki ang mga mata niya. Isa iyong 500 peso bill. So alam nitong nangangailangan siya ng pera pa uwi. Subalit hindi lang yon ang gumimbal sa kanya. Mula rin sa kanyang palad, ay nandoon ang isang maliit na bagay. Ginto ang kulay nun. At hindi na niya kailangang kilatasin pa kung tunay man iyon o hindi, dahil sa kakaibang kinang niyon. Natatampukan niyon ang maliit na bato sa gilid na kakulay mismo ng mga mata niya. Paano nito nagawang ibigay sa kanya ang napaka-importanteng bagay na yun? Feeling ko ay isa akong good Samaritan para sa reward na to. Gustuhin man niyang isauli ang napakamahal na suklay na yun, ay hindi niya naman alam kung magkikita pa silang muli ng babae. Nagpasalamat na rin siya sa taas dahil kahit ilang beses siyang nilalagay sa alanganin, ay hindi siya nito pinababayaan. Ano ang kahihinatnan ng pagsasama nila ni Franco? Gayong kasama na nito ang babae na dapat pakakasalan nito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.